na-realize ko hindi pala pwede na ito lang yung pagkakakitaan ko. Maski malaki pala yung kinikita sa negosyo, kung hindi pala alam paano pagyamanin, paano ingatan, pwede pong mawala lahat. Videos that will make you wealthy and debt-free. Makakasama natin Emponari of the Week, 39-year-old business affiliate mula sa Bulacan. Let us welcome Andrew Brizuela, otherwise known as Tito Andrew. Grabe, Tito Andrew, napapanood lang kita sa TikTok. Please share with us paano mo na-discover ang TikTok. Ako po ay dating BPO employee, so umabot po ako sa rank na manager. Pero lagi po ako naghahanap ng extra source of income, lalo na nung nag-pandemic. Ngayon, nakita ko si TikTok. During the time, nakita ko, pwede na pala magbenta sa TikTok ngayon as an affiliate. So, sumubok lang ako, 2023. Hindi ko pa alam kung paano ako magbebenta noon. Kaya inaral ko talaga. Nagsimula muna ako sa mga bagay na meron na kami sa bahay. Yung mga binili ko rin online. Binidyohan ko lang. Tapos pinost ko. Walang bumili ng una. Pero hindi ko lang siya tinigilan. Hanggat sunod-sunod. Eventually, nagkaroon na ng benta. Sabi ko, pwede pala to. So, mula po doon, tinuloy-tuloy ko lang. Tapos, the rest is history. Ngayon po, I'm already a full-time TikTok affiliate. So, yun na po yung pinagkakaabalahan natin ngayon. Anong ibig sabihin ng isang TikTok affiliate? Ito po ay umaasa sa pinaka e-commerce platform kung saan ikaw ay nagbebenta ng produkto sa mga tao pero tinutulungan mo ang mga negosyo magbenta. Ikaw ay sa madaling salita parang inaahente mo yung mga produkto, ikaw ay nag-affiliate. Ang kagandahan nito bilang creator, lalo na sa ating mga Pilipino, napakagandang opportunity dahil hindi ka maglalabas ng sarili mong pera, hindi ikaw ang magpapadala. Sa halip, ikaw ay tumutulong para mag-promote ng mga product na to at pwede mo tong gawin sa bahay. So in other words, yung pinopromote mo pagkain, hindi ikaw ang nagpapak, hindi ikaw nag-ship. Yan, no? Yan. Tama. Tayo po ang nagpo-promote ng mga product, dine-demonstrate natin kung paano sila gamitin, kung ito yung mga tools or mga gadgets, kung pagkain, pinapakita natin kung paano kainin. Pero kapag umorder po ang mga viewers or mga customers, ang nagpapadala sa'yo ay yung talagang mga business na may-ari nung or yung mga warehouse at yung mga negosyo talaga na nagmamay-ari ng produkto na yon. So tinutulungan lang natin sila magbenta. Okay. Nung sinabi mo, nung nag-post ka nung umpisa, di ba? Walang masyadong nanood. Yeah. Hindi ka ba na-discourage noon? Ako, nakakapanghina po ng loob sa umpisa kasi napakadaling sabihin na baka hindi para sa akin to kasi kung para sa akin to dapat maganda yung resulta, pero alam ko naman po base sa karanasan na hindi lahat talaga ng tinatanim natin ay tumutubo agad sa ng mabilisan. Pero dahil nakita ko na may mga tao na nagiging successful dito, so instead na panghinaan po ako ng loob, inisip ko anong pwede kong gawin para magpagaling pa talaga. Gaano katagal ang hinintay mo para makabenta ka yung pinakauna at nakatikim ka ng unang kita? Muntik na po ako mag-give up nun kasi 3 months na araw-araw po ako nag-create ng video. Nung walang nangyayari? Wala po akong kinikita. Halos talagang sobrang barya na. Pero hindi ko siya tinigilan kasi alam ko na eventually magkakaroon din po tayo ng breakthrough kung magiging consistent lang po tayo. After 3 months, yung pinakaunang substantial na nakita mo na shock ka. Uy, Sabi ko, pambayad na to ng kuryente. Pwede na to. Kaya magkano nga if you can share? parang halos 9,000 pesos. 9,000 pesos. Anong produkto nung promote mo na talagang pumutok? Hindi ko pa inaasahan yun. Yung parang pantakip lang po ng araw sa kotse. Oh, Para lang po sa mga nagpa-park sa labas, napakamurang produkto lang. Tapos binidyo ko lang siya habang nasa palengke po ako. Sabi ko, baka mapakinabangan ng tao. Hindi ko ina-expect na yun pa yung product na magugustuhan ng mga tao. uy, alam nyo guys as a content creator, ito lang paalala ko po sa inyo. Yung mga video na ginawa mo na in-expect mo talagang magiging viral, hindi nagiging viral. Yung mga hindi mo ni-expect siya pa yung nagiging viral. As a matter of fact, meron nga akong ginawa. Hindi ako yung mismo kasama. Pinakita ko lang yung box, ng ipon box. Tapos ina-explain ko lang, voice over lang, parang ganun. Umabot ng 28 million views. Totoo po yan. 'Di ba? So pinag-usapan natin yung pinakamaliit na kinita mo, more or less, 'di ba? Pero ano yung pinakamalaki na kinita mo sa isang buwan na na-shock ka? Hindi ko po in-expect sa buong buhay ko na kaya palang kitain sa pagiging content creator lang yung ganito. Hindi ko na po bibigay yung exact amount pero sabihin na lang po natin na more than enough para mapag-resign niya ako sa trabaho. Kaya pong umabot ng up to 7 digits Wow! Per month. sa isang buwan po.
Grabe naman, mga kapatid. Imagine mo from zero income, 'di ba? Part-time lang naman 'to kasi may trabaho ka 'di ba? Pagkatapos habang nagtatrabaho ka at pagka-sideline mo and then 9,000, pambayad na ng kuryente. Nung kinareer, gaano katagal 'yun bago umabot ng gano'n, 6 to 7 digits income? Wala pa pong isang taon. Wala pang isang taon. Ito yung gagawin natin. Mamaya iche-check natin yan. Iche-check natin kung paano nyo na-achieve yan. Pero bago natin pag-usapan yung na-achieve, magbalik tanaw naman tayo. Ilang kayong magkakapatid, Andrew? Kami po yung 5 magkakapatid, ako po yung gitna. Ano yung buhay nung kayo ay lumalaki? Medyo dalawang mundo po yung kinalakihan ko Sa side po ng nanay ko, hindi po masyadong nakakaangat. Sa side po naman po ng tatay ko, talagang nakita ko po kung paano yung karangyaan talaga. Pero doon ko rin po nakita kung gaano kahalaga ang pagpaplano, pag-iipon. Kasi maski malaki pala yung kinikita sa negosyo, kung hindi pala alam paano pagyamanin, paano ingatan, pwede po mawala lahat. At sa madaling salita, ganun po yung nangyari sa amin. Can you bring us to that experience para kapulutan natin yung aral? Akala ko po kasi noon, time na yan, parang napaka-smooth na lang na magiging buhay ko, na ito yung dito ko mag-aaral, ito yung magiging buhay mo, ito yung magiging negosyo mo. Pero one day, nung 13 years old po ako, after mamatay ng tatay ko, nangyari po na talagang lahat po yata ng pwedeng nawala sa amin. Na-experience ko po na nawalan kami ng bahay, pinalayas po kami sa sarili naming bahay dahil po sa mga maling desisyon. Na-experience po namin na 2 years wala kaming kuryente, tapos pati yung kasi ganun po talaga yung as in yung zero po talaga. Na-experience po namin yun. Tapos, nagtataka po yung mga kaklase ko, ba't hindi ako pumapasok? Ang hindi nila alam, talagang wala po akong means to go to the school. Tapos, naabutan ko pa po yung nagtulak po ako sa baha ng kariton. Na-experience ko rin po yung talagang, walang-wala. Talagang namitas na lang po kami ng dahon ng alokbati para po makakain. So, umabot po kami sa ganong point po ng buhay. Kaya po, siguro, doon ko po na-realize kung gaano kahalaga na mag-ipon, mag-aral talaga kung paano pahalagahan yung pera. That was 13 years old. 13 years old po ako na. Alam nyo ba, mga kapatid na nakikinig na nanood, karamihan po ang turning point ng buhay na sa 12 hanggang 16. So yan ay tumatak sa'yo. So anong diskarte ang ginawa mo during that time para ikaw ay kumita at makatulong? Hindi na po ako nakapagtapos ng pag-aaral noon, pero ginawa ko po ay namasukan ko ako. Naging service crew sa isang fast food. Hanggang anong year ka na lang? No? Third year college po. Tapos, nung time na po yun, magta-20 ako, pumasok na po ako sa BPO industry. At doon na po ako nagkaroon ng dissenting pinagkakakitaan. At nagsikap hanggang umabot po ako sa pinakamataas na posisyon na Senior Operations Manager. At nagstay po ako sa kumpanya ng 17 years. Pagka Senior Operation Manager, okay, more or less magkano nang kinikita? Kaya pong umabot ng 6 digits. Oh, ganun na kalaki. Opo. Wow. Imagine mo na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ang gusto ko lang pong i-share na napakahalaga pa rin po ng pag-aaral. Kaya po nung ako po'y naging supervisor na manager na, bumalik pa rin po ako sa pag-aaral at kumuha po ako ng business degree. Oh, very interesting. So, ito naman, diyan ba naghirap kayo? 'Di ba? Paano kayo nakaahon sa kahirapan? Malaki na po yung kinikita sa BPO, about average naman po. So ikaw na rin ang tumulong sa pamilya or may mga magkakapatid kayo na tumulong? Nagtutulungan po ang pamilya. Ngayon po kami na rin po nagsusupport sa nanay ko. Lahat po kami may kanya-kanya naman pong hanap buhay. Wow. So ito yung isang typical na pamilyang Pilipino na dumaan talaga sa kahirapan, na nangarap lumaban sa buhay at nagsama-sama, at dahil sa pagtutulungan, 'di ba? Nakaangat na kayo ngayon, 'di ba? Kahit pa paano po. Oo, hindi kung iisipin mo naman, 'di ba? Kung saan ka nang galing nung 13 ka hanggang ngayon, malayo na ba na ano mo? Sobrang layo na po. Kaya nga, 'yan ang mahalaga. So, ngayon, pag-usapan natin ulit, if you can give us some tips, paano bang maging successful na isang affiliate marketer? Marami po kasi ang nalilito. Akala nila, kailangan nila ng napakaganda equipment, microphone. Ang di nila alam, lahat ng kailangan nila, meron na sila sa bahay. Minsan akala nga nila, paano ba ako magbebenta? Wala naman akong puhunan, wala akong produkto. Nakakalimutan nila na pag tumingin lang sila sa bahay nila, nandun na yung mga pinamili nila dati online. Yun na mismo, pwede na nilang pagsimulan yun, pagpraktisan. More than enough na po yun para makadiskarte ka at makapag-practice ka at ma-develop pa yung skills natin sa pagbebenta. Paano ka mag-i-spot naman ng produkto na gusto mong i-market? Ikaw, kunyari si Tito Drew, sa dami mong ino-offer
Ano yung criteria mo? Reverse po ang ginagawa ko. Hindi Ano? po ako tumitingin ng magandang produkto. Lagi ko muna tinitignan, ano ba yung serbisyo na pwede kong ibigay sa tao ngayon? Nagsisimula muna po ako sa problema. Ano ba yung mga kinaiinisan ng tao ngayon? Ano ba yung kinaaayawan nila? At mula po doon po ako naghahanap ng mga produkto. Perfect example, parang nahihirapan po ako magpabomba ng gulong ng sasakyan kasi Kasi nga. ang haba ng pila. Tama. May paraan ba na hindi na ako maaantala sa biyahe? So sabi ko, baka meron pala na portable na pambomba ng gulong. Available naman yung produkto pero wala po nagpo-promote. Sabi ko, baka mapakinabangan to ng mga tao. So Oo. kapag iniisip ko po na natin kung ano yung value na pwede mo i-provide, saka na po yung kikitain, dun po tayo nagkakaroon ng key differentiator kapag iniisip natin kung paano po tayo makakapagbigay ng service sa mga kapwa natin. So parang ang ano mo, yung tinatawag nating PSO, no? Ang ibig sabihin ng PSO, mga kapatid, is problem. Hanapin yung problema. Tapos yung problema, ano yung solusyon? 'Di ba? Pagkatapos ng solusyon, doon na yung lumalabas yung opportunity. Ngayon, i-challenge ko si Kuya Drew, si Tito Drew. Tito Drew, sige nga. Ito, gawa mo ng story itong ipon box. Paano mo gagawa ng ano yan? Siguro kung meron pong perpektong tao na mangangailangan nito yung ako base po sa istorya ko, hindi enough na kumikita ka. Kasi alam ko po marami, empleyado man o negosyante, nangangarap na magkaroon ng financial freedom. At naranasan natin ng pandemic kung gaano ka-critical na may backup ka. So marami pong kumikita ngayon, maraming kumikita, pero kapag nawalan po ng trabaho, alam natin na sa susunod na buwan ay manganganib. Kaya dito po papasok yung tamang pag-manage ng pera para hindi kayo matulad sa amin nung naranasan ko nung kabataan ako. Sige, gawan mo nga ng short video. Halimbawa, ikaw na sa TikTok ngayon. Oo, challenge to. Yan on the spot challenge. Tignan natin si Tito Drew. 2025, magkano ba dapat yung naipon mo ngayong taon? Ngayon, hindi ka na mahihirapan mag-track, mano-mano, ito na. Ito na yung guide mo, na-enjoy mo pa para mag-track at hindi ka na makakalimot. Wow, hindi, grabe naman. Palakpakan mga friends. Imagine mo. And then after that, ano sabihin? Anong ending? Huwag niyo po kalimutan mag-click doon sa ating link and check out niyo na po yan. Yan, ganun lang kasimple po yan. Uy, grabe Ito pa isa pang lodi sa pag-affiliate, si Jomar. Ay, opo. Kaibigan po natin yan, si Jomar, yun, napakagaling. Oo, di ba? Sa payong lang, ilang milyon ang kanyang nakapagpatayo pa siya ng resort. Siguro dyan po papasok yung sinasabi nyo na strategy. Kasi Oo. totoo naman, marami po ang pumapasok sa pag-affiliate. Marami pong paraan para makabenta at para mapansin ng mga tao. At one way is to inject Humor. entertainment, humor. Kanya-kanya po tayo ng paraan Kasi if we're talking about value, mas maganda po kung habang ini-introduce mo na yung produkto, na-entertain pa natin sila. Para po talagang mas mapansin tayo ng mga tao. Ano naman ang challenges sa ganito? Honestly, syempre, tinitingnan natin, laki ng kinikita. Pero may challenges pa rin Ano ang mga Napakarami challenges? po. Una po sa lahat, yung oras. Kasi totoo po napakapalad natin kasi nagagawa natin to sa bahay. Pero sa mga baguhan po, hindi po ganun kadali mapansin kasi marami pong gumagawa ng mga, yung binebenta mo, binebenta rin pala ng 100 tao pa. So, paano mo gagawin na ikaw yung mapapansin? Kasi napakadali pong panghinaan ng loob na imagine, upload ka na upload ng video, parang walang nanonood. At minsan, parang ang tagal naman ng ginagawa pero hindi mo pa nakikita yung result. So, ang importante, una, attention. Next, ano pa isang challenge? Ngayon po, minsan may mga bagay na hindi mo makontrol. Kunwari, maganda yung produkto mo tapos nagpalit pala ng presyo, nag-out of stock. Minsan po yung mismong platform, hindi natin nakokontrol. Kaya marami din pong uncontrollable. Minsan po nagbabago ang trend. Kunwari, nagbebenta ka ng gadgets. Tapos yung palit biglang pinagbawal. So napakalami pong pwedeng maging challenge. Oo, katulad namin, nawalan kami ng stocks recently. Talagang ang hirap talaga. Syempre, mawawala yung momentum, di ba? Okay, so right now, Tito Drew, ikaw ba ay nakakaipon na ngayon? Opo, dati pa po ako nag-iipon bago pa po ako mag-i-affiliate. Namamasukan pa lang po ako, nag-iipon na. Pero mas napadali na po yung pag-iipon ko ngayon. Ano diskarte mo sa pag-iipon? Paano yung formula? Lagi po ako na pag natanggap ko po yung kung magkano man yung kinikita ko, lagi po ako naka-budget na agad. Tapos meron na po akong, dati po tinatabi ko talaga 30 to 40% ng income. Wow! Ngayon po dahil pinalad po tayo, kahit po medyo malaki yung ating pamilya at malaki po yung expenses, nakakapagtabi po ako at least 70 to 80% pa naman kita. 70% na ngayon ang ipon mo? Opo, dahil po yan na kahit po lumaki yung kita natin, hindi ko po masyadong in-adjust yung aming lifestyle. Lifestyle. Ang galing.
Alam mo yan ang parati ko sinasabi mga kaiponaryo, as your income increases, you don't increase your standard of living and spending, but you increase your standard of saving and investing. Tama yan, tamang diskarte. Okay, so right now, paano sa mga taong yun nakikinig ngayon, mga may bahay ba, yung mga misis, pwede bang mag-affiliate? Opo, marami po dyan yung nasa bahay na full-time parents o kaya naman po kahit namamasukan, may extra time ka. Wala pong pwedeng pumigil sa atin magkaroon ng extra source of income. Ang kailangan mo lang ng cellphone mo, pwede ka mag-practice gamit yung mga bagay na meron ka sa bahay. Tapos, ngayon po marami ng available tutorials. So, pwede tayong mag-aral, maraming courses available at pwede pong manood ng mga tips din online kung paano po mas gagaling pa sa pagbebenta. Yeah, as a matter of fact guys, no, kung gusto niyo talagang matuto, meron kaming isang actually, nagsama-sama kami ng mga Maycom Montefalco, si Vrix, tapos si Simon Says, tapos sino pa? Si Marvin. Oh, kasama rin po namin doon. Lahat ng mga affiliate nagsama-sama po kami at meron kami isang event called Peraan. P-E-R-A-A-N. I-research nyo lang, i-google nyo na lang. Doon tinuro namin kung paano mag-affiliate. At syempre, Tito Drew, anong maipapayo mo naman sa mga taong may mga pinagdadaanan na katulad nyo dati na walang-wala, ubos ang pera, yung talukbati ba? Alokbati. Alokbata na lang kinakain nyo. So, para sa mga taong nawawalan ng pag-asa ngayon, anong masabi mo? Para sa mga tao na nandun sa sitwasyon na parang pakiramdam mo wala ng pag-asa. Nangyayari lahat ng bagay ito, hindi para pahirapan tayo, pero para turuan tayo ng magandang leksyon. Kasi ngayon, masakit man nung panahon na yun, pero pag tinitignan ko, yung pala yung pinakamagandang nangyari sa akin. Dahil doon, natutunan ko yung pagpapahalaga sa pera, paano magsikap, paano talaga pagyamanin yung kinikita natin. Kaya kung ikaw, medyo nahihirapan ka ngayon, wag mo isipin na wala ang pag-asa dahil lahat ng problema naman natatapos. Pero ang pinakamahalaga is ano yung mapupulot mo sa pagkakataon na yon. Kasi bibigyan ka naman ng pagkakataon kapag winning or harvest season mo na, yun doon mo naman mahuhugot yung mga pinagdaanan mo para naman makatulong ka sa ibang tao. So, Tito Drew, paano kayo makokontak naman? Paano makabili ng mga produkto na pinopromote nyo? Saan sila pupunta? Pinaka main platform po natin ay TikTok. I-search nyo lang po ang ating profile, si Tito Drew. At para naman po sa mga gusto matuto kung paano maging TikTok affiliate, nagsimula na rin po ako ng subscription course kung saan gumagawa po ako ng mga step-by-step guide, yung mga best practices, katulad po ng mga strategies na binanggit natin kanina, para naman po dun sa mga hindi alam kung paano magsimula at paano pa mas gagaling. So gumawa po tayo ng courses na pwede po nilang pasukin din sa ating profile. Naku, mabuhay ka, Tito Drew. Talagang maraming salamat. At nang dahil dyan, ako, alam ko marami ka pang taong matutulungan, lalo na sa iyong larangan, no? Congratulations.